Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's update lang po tayo sa labanan ng mga noontime shows. At this time, hindi muna natin pag-uusapan ang It's Showtime kasi wala naman Lagi naman kulelot pagdating sa TV ratings So medyo naglalaban ngayon ay itong E80 at itong Tape Bulaga. At kanya-kanyang kanya-kanyang mga gimmick. Pero bago natin pag-usapan yung bagong gimmick ng ng Tape Bulaga, pag-usapan muna natin yung ratings. September 22, 2023, number 1 pa rin ang E80 ng TVJ sa TV5. Nung September 22 ng Biyernes, E80 po ay may 4.3%. At itong Tape Bulaga, 4.0%. At itong It's Showtime ay 3.1%. So ang layo po ng agot dito sa sa It's Showtime. Pero medyo dikit po itong Tape Bulaga nung araw ng Biyernes. Ang lamang lang ng E80 ay 0.3%. So nung Sabado naman po, September 23, 2023, ito yung araw na masyadong kontrobersyal. Ito po yung araw na nagbitaw si Henyo Master Joey De Leon ng isang biro, yung pong kanyang lubid joke na ngayon ay pinag-usapan na po sa MTRCB. Kaya yung mga maingay dyan na ayaw pa rin tumigil, na na po sa MTRCB yung bola, sila na po ang bahala dyan, sila po ang magdidesisyon kung anong dapat gawin. Kaya relax. Kung kayo magmadali, maglalabas din naman ng MTRCB ng desisyon tungkol dyan. So ito, pag-usapan lang natin yung 23 nung araw nung Sabado. Naku po, tingnan nyo po kung gaano kalayo ang E80 dito po sa ibang mga noontime shows. Ang E80 po ay nakakuha ng 5.4%. At ang pinakamalapit kasunod ay itong Tape Bulaga na may 3.6%. So 1.8% po ang difference. At yung yung It's Showtime as expected, kulelat pa rin. Meron silang 3.4%. So ito yung araw na may kontrobersiya si Joey De Leon, at ito rin naman yung araw na kung saan pinakilala po itong bagong Dabber Cats na si Atasha Mulak. Grabe yung hatak ni Atasha Mulak mga kababayan. Dahil unang-una, maganda na, matalino pa, at napakagaling sumayaw. So yan mga kababayan yung nangyari nung araw nung Sabado. Kaya ang taas ng ratings ng E80. At ngayong araw ng Lunes, itong nakaraang Lunes, nako, ganun pa rin. Ito pong E80 ay nakakuha ng 4.3%, lamang po ng 1% dito po sa Tape Bulaga. At ito namang It's Showtime, kulelat pa rin, 2.7%. So mukhang wala na talagang makakahabol, no? At kaya naman ito pong Tape Bulaga ay meron pong panibagong gimmick. Di ba dati po sa G sa Gedli, ito pong si Buboy Villar ay naging karakter ni Prinsipe Sedi, yung prinsipeng dugyot. Medyo wala po ngayon si Prinsipe Sedi, ang sabi nila nagpahinga. Pero meron silang ipinalit na karakter. At ito naman si Prinsesa Sara. Si Princess Sara naman. Hindi kasi umubra si Prinsipe Sedi. Kaya ito naman si Princess Sara ngayon ng kanilang karakter na pinapakita ngayon dyan sa G sa Gedli. So nako, sari-saring mga gimmick, sari-saring mga karakter ang ginagawa ng Tape Bulaga para lang tumaas ang ratings. Pero mukhang wala po talaga Hirap na hirap silang abutin etong E80. O di lalo na ngayon, nandiyan na si Atasha Mulak na inaabangan ng mga tao. Dahil nga dun sa kasi ma-appeal tong batang ito Sabi ko nga sa inyo, maganda na, matalino pa, at napakagaling sumayaw.
Hinihintay nga nila yung yung Sabayang Maha Salvador at si Atasha Mulak. Pero hindi pa po nangyayari yan. Abang-abang tayo. Baka pwede pong mangyari yan sa araw. Diyan po sa EAT. At meron pang isa. Meron pang inaabangan diyan sa EAT. Yung kapatid pa nila. Meron pa palang kapatid. Itong si Atasha at itong si Ellen. O, meron pa silang isang kapatid. Ang sabi nila, maraming mga nagsasabing mga marites, pwede raw si Carla Abellana. Kasi kung babae baka si Carla Abellana raw. At kapag lalaki naman, pwede namang yung kambal mismo ni Atasha na si Andres Mulak ang magiging kasama nila dyan sa EAT. So yun yung inaabangan, sino ba talaga ang sinasabing kapatid na itong dalawa, ni Atasha at ni Ellen. Abangan natin yung announcement ni Lola Belen. So parami na ng parami ang karakter diyan sa EAT. Ganon din sa sa Tape Bulaga. Nagdadagdag din sila ng mga karakter. Kanya-kanyang gimmick para tumaas yung ratings, pero parang wala namang nangyayari sa ratings ng Tape Bulaga kasi hanggang ngayon di man lang sila makahabol eh. Tumidikit ng konti pero wala pa rin. Wala eh. Kahit nga may issue may issue pa yan si Joey De Leon, partida. Kung walang issue, di mas lalo na nga umalagwa na. Iniwan na sila ng EAT, pero dahil nga sa issue medyo sinasabi nila medyo nakakaapekto, pero parang wala namang epekto itong nangyaring biro ni Henyo Master Joey De Leon nung nakaraan dyan po sa kanilang programa sa EAT dyan po sa Gimme 5. So yun lang po mga kababayan, nabalita ko lang sa inyo na merong bagong karakter ang Tape Bulaga na ginagamit ngayon kapalit ni Prinsipe Sedi kasi nga parang hindi kumita hindi umubra si Prinsipe Sedi. Kaya naman meron silang bagong karakter, itong si Princess Sara na ginagampanan ni Cassie Legaspi, yung kambal ng mga Legaspi. Yung kambal ni Soren at ni Carmina Villaruel na noon pa man ay binabatikos. Sabi nila bakit daw bata pa lang isinabak na agad sa pagtatrabaho. Hindi naman natin alam kung ano ba to, nag-aaral ba, baka naman home study. Hindi natin alam. Basta narinig lang natin sinasabi ng mga netizens, dapat hindi muna isinabak masyado sa trabaho. Dapat inuna muna yung pag-aaral. Katulad nung nangyari dito kay Atasha. Kaya maraming humanga kay Atasha biruin mo, bago pumasok sa showbiz, tinapos muna yung pag-aaral with eye honors pa. Hindi lang basta tinapos. Meron pa mga honors na nakamit itong si Atasha Mulak. So yun ang nagkaroon tuloy ng comparison dun sa dalawang kambal. Well, anyway, hindi na natin masyadong titingnan yan. Baka naman nag-aaral din sa ngayon. Pero paano mag-aaral kung lagi nandun? Lalo na ngayon, nasa labas. Itong si Princess Sara kasama ni Yorme. Ang masabi nga na iba, hindi bagay kasi hindi naman pangmasa to si Cassie Legaspi. Kasi tingnan mo, ang kinis ng balat, yayamanin ng dating, tapos makikita mo dun sa Gisa Gedli na talagang sumasama sa tao. So parang hindi daw bagay, pero hintayin natin, balay mo naman ay makapag-adjust itong bata at magampanan yung kanyang pagiging Princess Sara. Kasi nga sablay si Prinsipe Sedi, hindi umubra. So yun lang po muna mga kababayan. Abangan natin yung latest update sa mga darating pang araw tungkol po dito sa sa labanan ng mga noontime shows na kung saan ang nangunguna hanggang ngayon ay ang EAT ng TVJ dyan sa TV5.